Nagbubukas ang pelikula sa Hong Kong na hinampas ng pinakamalakas na ulan sa nakalipas na 20 taon. Gayunpaman, ang negosyo ay tulad ng dati sa Kwai Chung Public Laboratory, kung saan ang forensic pathologist na si Nick Chung ay abala sa kanyang trabaho. Siya ay nagtatrabaho sa bangkay ng isang napakataba na lalaki na ang asawa ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon para sa pagpatay sa kanya. Bukod kay Nick, naroroon din sa gusali ang lab technician na si Lee Kwang at isang security guard na buong pagmamahal nilang tinatawag na Uncle King. Di nagtagal, sumama si Lee kay Nick sa forensic lab kung saan tinatapos ng huli ang kaso ng taong napakataba. Ang sanhi ng kamatayan ay tinutukoy bilang cardiac failure dahil sa isang nakablock na arterya. Ang mahalagang impormasyong ito ay makakatulong sa asawa ng lalaki na mapawalang sala. Samantala, huminga si Uncle King mula sa kanyang asthma pump at umupo sa harap ng mga security screen. Lingid sa kaalaman ng mga taong ito, ang tatlong tiwaling pulis, sina Richie, Herod, at Jai ay nakaupo sa isang kotse sa harap mismo ng lab. Ang mga lalaking ito ay nasangkot kamakailan sa isang deal sa droga kung saan binaril at tinapos ni Richie ang kasintahan ng isang makapangyarihang drug lord. Nais nilang makuha ang bala mula sa kanyang bangkay upang walang makapagturo sa kanila kung sino ang pumatay. Mabilis silang bumaba sa sasakyan at pinutol ang mga linya ng koneksyon mula sa mga CCTV camera. Sa loob, si Uncle King ay naiwang nalilito habang ang mga screen sa harap niya ay biglang nablangko. Hindi na niya kailangang maghintay ng matagal para malaman kung bakit, habang ang tatlong tiwaling pulis na nakasuot ng mga maskara ay pumasok na may hawak na mga baril. Hinuli siya ng mga ito, kinuha ang kanyang cellphone, at pinutol ang landline pati na rin ang koneksyon sa internet sa gusali. Pagkatapos ay pinilit nila si Uncle King na akayin sila sa lab kung saan sinimulan na ni Nick at Lee ang kanilang pangalawang kaso para sa gabi. Hindi nagtagal ay pinilit ng mga nanghihimasok ang doktor at ang lab assistant na ibigay ang kanilang mga cellphone. Tinukoy ni Richie na siyang pinuno ng gang ang kanilang layunin para sa pagbisita. Tinanong niya kung natanggap ng punerarya ang bangkay ng isang dalagang nagngangalang Anki Chang kagabi. Sinabi ng doktor na ginawa nila at mabilis na nagtanong si Richie kung nagawa na nila ang kanyang autopsy o x-ray. Bilang tugon, sinabi ng doktor na hindi pa nila ito nagawa, na nagpapahiwatig na ang mga detalye ng forensic tungkol sa kanyang pagkamatay ay hindi pa rin nakarehistro sa database ng lab. Biglang napansin ni Herod si Uncle King na palihim na gumagamit ng mobile phone sa ilalim ng kanyang coat. Agad niyang inagaw ang telepono at pinihit ang braso ng security guard. Pagkatapos ay binalaan ni Richie ang lahat na sundin ng kanyang mga tagubilin kung gusto nilang makalabas ng buhay. Sinabi rin niya kay Herodes na bantayang mabuti ang lab assistant. Pagkatapos ay inutusan si Jai na sumama sa doktor at kunin ang bala mula sa katawan ni Anki. Pagkaraan ng ilang sandali, ang doktor at si Jai ay nakarating sa mortuary kung saan ilang daang bangkay ang inilalagay para sa forensic testing. Napansin ni Nick na hindi komportable si Jai sa paligid ng mga bangkay. Alam niya na ang bala ay isang mahalagang piraso ng ebidensya na maaaring makatulong na isangkat ang mga pagpatay. Kaya, sinimulan niyang isalaysay kung ano ang kanyang ginagawa sa madugong detalye na nagpatras kay Jai sa pagkasuklam. Hindi na malaya ng tulisan na nagpapanggap na lamang ang doktor na magpapa-autopsy sa isang bangkay na kanina pa niya sinuri. Pagkatapos ay naglabas si Nick ng isang bala sa katawan at iniabot ito kay Jai na nakatayo ilang talampakan ang layo. Matapos makuha ang gusto nila, ikinulong ng mga tulisan sina Nick, Lee, at Uncle King sa mortuary. Sa ganitong paraan, dahan-daang mag-freeze ang tatlo at magmumukhang aksidente ang kabuuan nito. Umalis sila sa lab at nagmaneho palayo upang itapon ang bala sa kalapit na daungan. Samantala, nahanap ni Nick ang aktwal na bangkay ni Anki Chen at inalis ang bala na nakatusok sa ilalim ng kanyang ribcage. Sa ibang lugar ay nakarating sa daungan ang tatlong tiwaling na pulis. Napag-alaman na magkapatid sina Jai at Herod habang si Richie ang kanilang senior officer. Tuwang-tuwa ang magkapatid at mabilis na bumaba ng sasakyan. Sa pakikipag-chat sa isa't isa, ikinwento ni Jai ang nangyari sa mortuary na itinuro na hindi niya nakita ang mukha ng babae dahil sa pagkasuklam. Nang marinig ito, hiniling ni Richie na tingnan ang bala na ibinigay ng doktor. Nagkatotoo ang kanyang mga pangamba nang makita niyang ang sample ay isang hollow point bullet, ibang-iba sa bala na ginagamit niya. Dahil dito, napagtanto ng mga magnanakaw na sila ay niloko at mabilis na bumalik. Sa lab, binubuksan ni Nick ang pinto ng mortuary gamit ang isang pinggan na iniingatan para sa mga emergency na tulad nito. Pagkatapos ay sinusuri niya ang mga computer ng lab para sa mga talaan ni Anki. Nalaman ng doktor na siya ay napatay sa isang shootout sa panahon ng isang deal sa droga na naging masama. Dahil sa paghihinala,
ang pera na ginamit sa deal ay nawawala rin. Samantala, hinahanap ni Lee ang inhaler ni Uncle King nang makita niyang dumating ang 3 thugs sa front door ng lab. Nagpapadala ito sa kanya sa panic mode, kaya mabilis siyang bumalik at ipinaalam sa iba. Halos kagad, tumakas sina Nick, Lee, at Uncle King sa mga humahabol sa kanila. Lumabas sila sa likod ng pinto at nakarating sa exit gate. Ito ay kung saan naubos ang kanilang swerte dahil nakalock ang gate at nasa reception pa ang susi. Mayroon lamang silang isang paraan upang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon dito. Sa kasamaang palad, ang nasugatan na braso ni Uncle King ay nagpapabagal sa kanila at hindi nagtagal ay naabutan sila ng mga tulisan. Kasunod nito, ibinalik ang 3 tao sa laboratorio sa loob kung saan binaril ni Richie si Uncle King sa ulo. Isang galit na Nick ang sumugod kay Richie at ang 2 lalaki ay nagsimulang mag-away sa isa't isa, ngunit sa isang malinaw na kinalabasan, lubusan na binugbog ng thug ang doktor, pagkatapos ay hinampas si Lee sa mukha. Magdudulot pa sana siya ng karagdagang pinsala nang biglang magbip ang isang kalapit na intercom device. Dumating na pala si Kit, isang manggagawa mula sa Hong Kong Funeral Home, upang kunin ang mga bangkay na natapos na para sa pag-autopsy. Sinabi ni Nick na kung hindi nila siya papapasukin, tatawagan ni Kit ang kanyang amo at sasabihing wala siyang natanggap na katawan mula sa lab. Magdaragdag lamang ito ng hinala at sa lalong madaling panahon, maraming mga opisyal ang darating upang suriin kung ano ang nangyayari. Di nagtagal, nagbigay si Richie ng mga tagubilin sa kanyang mga tauhan upang maging normal ang lahat. Binabantayan ni Herod si Nick na napilitang pumunta sa front gate para tanggapin ang empleyado ng punerarya. Samantala, dinala ni Jai si Lee sa mortuary kung saan muli siyang nasusuka. Sa lobby, pinapasok ni Nick ang empleyado ng punerarya sa loob at sinimulang ikarga ang mga bangkay gamit ang electric crane. Mukhang nag-e-enjoy si Kit dito at halatang medyo nakainom na siya. Siya ay medyo madaldal at nagsimulang gumala sa paligid ng lobby nang walang pag-iisip. Ginagamit ni Nick ang pagkakataong ito para sadyang sugatan ang kanyang daliri at magsulat ng mensahe ng SOS sa tela na tumatakip sa isa sa mga bangkay. Sa kasamaang palad, pagdating ni Kit para kunin ang katawan, may hawak siyang inumin. Hindi sinasadyang nalaglag niya ang kaunting alkohol sa takip na tinanggal ang mensahe ng SOS. Napilitan na ngayon ng doktor na pakawalan ng lalaking tutulong sana sa kanila na makaahon sa napakahirap na sitwasyon. Bumalik sa mortuary, ginamit ni Lee ang kanyang martial arts skills para patumbahin si Jai. Pagkatapos ay ninakaw niya ang kanyang baril at nagtungo sa lobby. Samantala, si Herodes ay patungo din sa lugar upang tingnan ang kanyang kapatid, ngunit nakita muna siya ni Lee at nagpaputok ng baril sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay bumagsak ang magnanakaw sa sahig na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang makatakas. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Lee ang lab kung saan si Nick ay kasalukuyang hostage ni Richie. Agad niyang itinutok ang kanyang baril sa magnanakaw at sinabihan itong ihulog ang kanyang sandata. Kinuha din ni Nick ang kanyang telepono at nagdial sa 999 na siyang numero ng mga serbisyong pang-emergency ng Hong Kong. Sa kasamaang palad, ang kanilang swerte ay naubos muli nang parehong dumating sina Jai at Herod sa lab. Lumalabas na ang huli ay nakasuot ng Kevlar vest na nakatulong sa kanya na makaligtas sa putok ng baril. Si Jai naman ay nasugatan ngunit fully conscious. Pinilit ng mga tulisan ng doktor na putulin ang tawag sa 999 bago pa man siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Galit na galit si Herodes kaya babarilin na niya si Lee sa ulo, ngunit pinigilan siya ng kanyang amo. Dahil hindi niya siya pwedeng tapusin at walang tutulong sa kanila na makuha ang kailangan nila. Kasunod nito, biglang nagbago ang eksena at makikita natin na sina Nick at Lee ay pinipilit na ngayon na operahan ang bangkay ni Anki Cheng. Nailabas na ng doktor ang bala kanina, kaya ngayon ay nag-isip siya ng ibang dahilan. Gumawa siya ng isang paghiwa sa likod ni Anki at ipinahayag na ang bala ay dumaan sa kanyang katawan. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang magbip ang intercom device ng lab. Nabatid na 2 pulis ang dumating sa gate ng lab dahil nauna silang nakatanggap ng tawag sa 999. Sa pagkakataong ito, inaako ni Richie ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan na magbihis bilang staff ng lab. Pinipilit din itong tanggalin ang kanilang mga maskara at ibunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sa simula, tila maayos ang lahat para sa mga magnanakaw. Habang ipinapakita nila sa mga pulis ang paligid ng lab, kumpiyansa si Richie na sinabi sa kanila na maayos ang lahat habang pinipilit ni Jai ang doktor at ang lab assistant na kumilos ng normal. Ngunit, nagsimulang mabuko ang kanilang pagpapanggap nang mapansin ng isa sa mga pulis ang isang bala, kasama ang mga basag na tipak ng salamin sa malapit. Sa isang biglaang pagsabog ng aktibidad,
ang dalawang pulis ay bumunot ng kanilang mga baril kina Nick at Herod. Hindi sila sigurado kung ano ang nangyayari ngunit may hinala silang hindi kapanipaniwala. Ang isa sa mga pulis ay nagsimulang magtanong kay Nick nang biglang ilabas din ni Herod ang kanyang baril. Sa lalong madaling panahon ang buong lab ay nabalot ng kaguluhan na may maraming mga putok ng baril na nagpaputok sa bawat direksyon. Nagawa ni Richie na tumakbo palayo sa lugar habang ang kanyang mga tauhan ay nakikipag-agawan sa mga pulis. Sa kalaunan, nadaig ng mga tulisan ang kanilang mga kalaban at nagawang barilin ni Herod ang mga pulis. Ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos gamitin ni Nick ang crane na nagkakarga ng mga bangkay para biglang sakalin si Herod hanggang sa mawalan ng malay. Ito ay nagpapahintulot kay Lee na tumakas habang si Nick ay nananatili sa likod upang panatilihing nagagambala ang mga magnanakaw. Di nagtagal, bumalik si Richie sa lab at nakitang napatay ang isa sa kanyang mga tauhan. Brutal niyang binugbog ang doktor sa tulong ni Jai at itinali ang mga kamay. Pagkatapos ay dinala nila siya sa lobby at inilagay sa ibabaw mismo ng mga basag na tipak ng salamin. Pagkatapos nito, pumasok si Hailey sa morgue nang masulyapan niya si Lee na tumatakbo patungo sa silid na iyon. Nagtatago pala siya sa tuktok na bunker na nakabalat kayo bilang isang patay. Ang galit na si Jai ang nagsimulang bumaril ng mga random na bangkay habang sinusuri ng kanyang amo ang iba pang posibleng silid. Biglang tumalon si Lee mula sa itaas at tinambangan si Jai, na labis na nasaktan sa naunang labanan sa mga pulis. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para talunin ito at kalaunan ay natrap siya sa ilalim ng isang metal na istante. Kasabay nito, sa lobby, si Nick ay nag-iisa at gumagamit ng isang tipak ng salamin upang putulin ang zip tie sa kanyang mga pulso. Mabilis siyang sinamahan ni Lee at magkayakap ng mahigpit ang dalawa. Kasunod nito, gumawa sila ng plano upang palayain ang kanilang mga sarili mula sa mga tulisan. Tumungo sila sa central office ng lab, kung saan kinuha ni Nick ang intercom device ng buong gusali. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang teorya kung paano tinapos ng mga tulisan si Anki Chang. Tumunog ang boses niya sa ilang intercom speaker na nakalagay sa lahat ng sulok ng lab. Sa isang flashback na eksena, makikita natin na binabantayan ni Richie, Herod, at Jai ang isang deal sa droga sa pagitan ng isang mayamang Thai smuggler at isang dealer sa Hong Kong. Palagi silang sinusuhulan ng dealer nang hindi napapansin para magbahagi ng gamot. Si Anki Chang, nakasintahan ng dealer, ay naghihintay sa kwarto sa tabi mismo ng kung saan nagaganap ang deal. Tila okay ang lahat hanggang sa magsimulang humingi ng napakataas na presyo ang Thai smuggler. Dahil lumilipad ang utak ng mga lalaki at lasing pa, umakyat ang usapin sa isang ganap na pamamaril. Napatay ang lahat maliban sa dealer, na malubhang nasugatan, at si Anki, na nagtago sa malapit na aparador. Nang marinig ang kaguluhan, ang tatlong pulis na sina Richie, Herod, at Jai, ay pumasok sa silid na napansin lamang ang lubos na kaguluhan. Nakita nila ang isang matabang bag na puno ng pera at mabilis na binali ang leeg ng dealer na ikinamatay niya ng tuluyan. Gayunpaman, narinig ni Richie ang pag-ungol ni Anki sa kwarto at nang hindi man lang ito pinag-iisipan, binaril siya mismo sa ibaba ng dibdib. Agad itong tinapos at hindi nagtagal ay napagtanto ng tiwaling pulis na ginamit niya ang kanyang service gun para barilin siya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pumunta ang tatlo sa lab para mabura ang lahat ng bakas ng kanilang krimen. Sa kasalukuyan, si Richie ay nabigla sa kung gaano katumpak ang teorya ng doktor. Tumingin siya sa isa sa mga intercom speaker at nakita niyang nagsasalita ang doktor mula sa central office. Ang hindi niya namamalayan ay may ginawang bitag sa kanya sina Nick at Lee. Di nagtagal pagkatapos ay nakarating ang tiwaling pulis sa central office na may hawak na baril. Maingat siyang pumasok. Walang kamalay-malay na nagkalat si Lee ng nasusunog na pulbos sa sahig. Siya ay nanunood mula sa malapit, nagtatago sa likod ng isang mesa. Nang tumuntong si Richie sa pulbos, ibinaba niya ang isang prasko na puno ng hydrogen peroxide sa sahig. Agad na nilamon ng apoy ang mga paa ng thug at sinubukan niyang iligtas ang sarili gamit ang isang fire extinguisher sa malapit. Ngunit ito ay nagpapatunay lamang sa kanyang kapahamakan dahil naglagay si Nick ng volatile substance sa oven ng opisina. Ngayon sa mabilis na lumalawak na gas mula sa fire extinguisher, ang buong silid ay sasabog sa loob ng 4 na minuto. Habang abala ang magnanakaw sa pagliligtas ng kanyang mga binti, sinubukan ni Lee na pumuslit patungo sa doktor. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Richie at itinutok ang baril sa kanya. Pinipilit nitong lumabas si Nick sa pinagtataguan at tumalon sa thug. Isang matinding away ang sumiklab habang ang mga lalaki ay naghahagisan ng mga kung ano-anong bagay sa buong opisina. Ito ay kapag ang volatile substance ay tumugon sa gas mula sa gas ng fire extinguisher.
Ang resulta ng pagsabog ay sumalubong kay Richie sa labas ng silid habang ang doktor at ang lab assistant ay nagtago sa likod ng isang mesa. Kasunod nito, dahan-dahang bumangon ng masamang tao habang hawak ang kanyang baril. Nakabawi din sina Nick at Lee para lang makitang tinutumbok sila ng kontrabida. Lahat ay mukhang tiyak na mapapahamak hanggang sa maglabas si Nick ng isang bala mula sa kanyang bulsa. Napagtanto ni Richie na ito ang parehong piraso ng ebidensya kung saan siya nagpunta sa lab. Biglang inihagis ni Nick ang bala sa direksyon ni Richie at sinubukan itong agawin ng huli. Hindi na malaya ng tulisan na nakatayo siya sa gilid ng balkonahe ng opisina. Sa kanyang desperasyon na makuha ang bala, siya ay nahulog sa sahig sa ibaba at sumuko sa kanyang mga pinsala. Sa kabilang banda, tumalon sina Nick at Lee sa opisina bago nilamon ng apoy ang buong lugar. Nagtatapos ang pelikula nang dumating ang mga pulis sa eksena at makikita natin na kapwa buhay sina Nick at Lee. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.